So ayun guys, welcome back sa ating YouTube channel. Today's video, ito yung ating journal na kinuha sa Bike World. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung basic review lang dito natin sa bagong journal ng Honda. Tara guys. Ito guys yung pinaka headlight niya na mayroong chrome plated na design. Ito yung pinaka logo niya. Ayan, parang pinakatatak niya sa harapan guys na may chrome plated din na design. So napaka elegante yung tignan. Ayan, hindi siya nalalayo guys sa mga Vespa o sa mga ibang scooter na classic guys. So ayan, napakaganda. Kung ikukumpara nyo dun sa Paseo, mas hamak na mas malaki to guys yung Giorno. Ayan, ito yung pinaka taillight niya guys. So, ayan, chrome plated din yung kanyang pinaka design niya. Ayan, tapos silver yung kanyang pinaka grab bar. Then ito yung pinaka ano yan, may balot pang plastic guys. Kulay brown yung kanyang upuan, seat cover. Ayan. So ito naman yung ating pinaka gauge panel. Ayan, so pakita ko sa inyo na bagong bago pa to guys. Buksan natin. Ayan, no? 0 pa lang yung kilometer mula pa nung kinuha natin sa sa kasa, hindi pa natin nagagamit guys. Ito yung kanyang sa headlight, busina, tapos ito yung pinaka signal light nya. Ayan. So ang wala lang dito guys yung kanyang hazard, and then ito yung sa start, kusa namamatay yan. Ayan. Pag umilaw yan, ibig sabihin after 3 to 5 seconds mamamatay yung makina pag sa stoplight. So ito yung pinaka push button nya. Ayan guys yung pinaka switch, yung sa seat, sa upuan, tsaka sa fuel tank. Ayan. Then dito guys merong parang sa ADB yung sa charging port area. Ayan, bababa nyo lang, makikita nyo na yung nasa loob yung charging port. Ayan po yung pinaka charging port. Yan. So ayan, ito guys yung pinaka helmet hook nya. Ayan. Ayan. So try naman natin buksan yung yung fuel nya, yung pinaka, ito guys, buksan natin. Ayun. So yung bukas nya is pakabig dito sa kabila. Ayan. Buksan naman natin yung upuan. Ayan guys, nandito mga resibo ng pinagbilhan. Ayan, medyo malaki naman siguro. Kasi naman siguro yung isang buong helmet na full face. Ayan. So ito yung pinakaupuan nya. Ayan, may kasama siyang spark plug tools. So dito mapapansin nyo, mayroon siyang lagay ng coolant guys. Ayan. So dito naman tayo sa likuran, sa may shock nya. Ayan guys, ito nga palang shock ng Giorno is 320mm yung stock nya. So naka ESP plus na rin siya, enhanced smart power. Then 4 valve yung kanyang makina para di sa ADB. So ito yung pinaka gulong nya. Ang tatak nya is duro. Ayan, na may size na 110 by 90 guys. 12 inches yung nya, yung mags, yung laki na mags. 110 over 90 by 12. Ayan, duro tire yan. Medyo malaki-laki siya. So dito sa may airbox nya, meron dalawang parang kabitan ng hose. Ayan. Alam ko may nabibiling accessories dyan na CNC.
Tapos ito yung pinaka brake arm niya. Ayan, may spring dito. Nandito yung spring niya, wala rito guys. Tapos ito yung pinaka crankcase cover niya guys. May tatak siya na Honda, nakalubog. Ayan. Then ito yung pinaka drain plug ng langis kung kayo magche-chainsaw. Yan. Halos pares lang din sa ibang mga Mio guys. So ito naman yung kanyang angkasan. Ayan. Alloy. Ayan, napaka smooth. Ito yung pinaka side stand nya na mayroong switch yan. So dito naman sa unahan na gulong na meron siyang 190 na yung disc size diameter, naka-Nissin na 1 pot, single pot. Ayan. Then yung kanyang tire is 2 row. Ang size niya is 100/90 guys. Ayan. Ano rin siya, by 12, same lang sila ng mags. By 12 sa likod, by 12 din sa harapan. Ayan. Naka-combi brake na rin siya. Ito guys. Ayan. Pagka inano mo siya, pinireno mo siya. Ayun. Then pag ano siya, parang naka handbrake yan. Pagka pinires niyo ulit siya, ayun, mawawala na. So dito naman tayo sa kanyang stock pipe. Ayan. Ito kanyang pinaka sa radiator, ito yung pinaka cover niya. Ayan, napakagandang ng design niya. And ito naman yung kanyang pipe, stock pipe na may cover na plastic yan. Pwedeng i-carbon yan. Then medyo hindi siya ganong pataas guys. Halos magpantay na siya. Then ito yung pinaka logo niyan. I-emblem dito sa gilid ng motor. Chrome plated. Ayan. So ito naman yung pinaka panel gauge niya. Ito yung pinaka kilometer per hour. Then yung kilometer na naitakbo, yung odo, yan 0. Then may orasan siya. Ito yung pinaka fuel gauge niya. Ayan. So dito meron siyang select, tsaka ito set. Then ito mayroon siyang emblem ng Honda. So ito naman yung kanyang pinaka side mirror guys. Same ng kulay ng na pairings ng kulay ng Giorno. Kung ano yung kulay ng Giorno nyo, ganun din siguro kulay ng side mirror. Yung iba din kulay brown yung kanyang pinaka grip. Then plastic yung kanyang bar end. So dito naman guys sa kanyang headlight, meron siyang DRL dito. Then ito yung headlight niya, taas baba. Ito yung sa normal na headlight, low. Ito yung pag nag high naman is ito. Yan. Ayun. So wala siyang patay na headlight. Pag binuksan nyo siya ng switch, automatic mabubuhay na siya guys. Ito naman guys yung pinaka remote key niya. Isang piraso lang talaga to guys. Hindi katulad ng ADB is dalawa. Then meron siyang ganito para sa dito. Ayan. Hindi natin mabuksan. Paano ba to? Ayun. Ayan guys, nasa loob yung pinaka pagka nawala yung remote nyo, pwede nyo buksan dito guys. Gamit yung kasama ng susi, ng remote. Yung kulay itim guys. Ito yung sinasabi sa inyo na emergency key. Yan. So ito yung merong code sa pagka nawala din yung remote nyo, dapat sa ulado yung number guys, para just in case pipindutin nyo lang to. Pinipress lang siya. So yun lang guys, at sana may natutunan kayo sa ating basic review dito sa ating Giorno. At sa mga gustong kumuha, medyo mahirap kumuha ngayon ng SRP, kalimitan mga installment or may mga nagbebenta na mas above pa sa SRP. Ito guys na nakuha lang natin sa SRP na 104.
350. So yun, medyo sinuwerte lang tayo, hindi tayo pumatol doon sa mga nagbebenta ng 116 tsaka 120k. Sobrang taas na nun guys, pero depende sa inyo kung gusto nyo bilhin yung mga ganung presyo. Pero sayang, pang setup na rin yung yung sobra doon sa SRP. So yun, sana mag-subscribe kayo sa mga hindi pa naka-subscribe. Subscribe na po, then pahit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na gagawin. Salamat po.